Magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa ating kalakbay, ang inyong kasama sa lakad ng buhay. At ang paksa po ng ating pagninilayan ngayon ay ang taon ng Jubileo ng Pag-asa. Marahil marami sa atin nitong mga nagdaang taon ang dumaan sa malaking pagsubok sa buhay. Andyan ang pandemya na talagang sumubok sa ating pagkatao, pagsasama at pagtitiwala sa Diyos. Dumaan ang napakaraming kalamidad, bagyo sa maraming lalawigan, pagputok ng bulkan at lindol, na kung saan naapektuhan ang ating kabuhayan at gayon din ang ating kinabukasan na inaasahan. Maaring dahil sa mga pagsubok na ito ay maraming nawalan sa atin ng trabaho at hanap buhay. Gayon din ang paghinto ng mga kabataan sa pag-aaral, dala ng kahirapan ng sitwasyon sa buhay. Kaalinsabay nito, habang nakakaranas tayo ng pagsubok sa ating buhay, ay hindi maiwasan ang paglago ng teknolohiya na kung saan marami rin ang naapektuhan sa ating pagkatao dahil sa ating nakikita sa social media. Opo, hindi natin maitatanggi ang malaking tulong nito sa buhay natin. Pero, hindi rin natin maipagkakaila ang malaking epekto nito sa buhay ng mga tao, lalo't higit sa mga kabataan natin ngayon. Alam natin at nakikita natin sa social media ang mga pinag-uusapan ng ating mambabatas na mga problema ng ating bansa. Sa katunayan, ang kinabukasan natin ay walang kasiguraduhan. Naglalakbay tayo sa mundong ito na punong-puno ng kasakiman, galit, pagkamuhi sa bawat isa, kaguluhan, pero wala tayong kasiguraduhan sa ating hinahakbangan kung saan nga ba tayo pupunta. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pagdaan ng problemang ito sa ating buhay at pananatili ng ilan, may inaasahan pa ba tayong magandang kinabukasan sa hinaharap? May mabuting pamumuhay pa kaya tayong aasamin sa hinaharap? Uunlad pa kaya tayo? Nakikita pa ba natin ang ating kabataan ay pag-asa ng ating bayan? May magagawa pa kaya tayo upang baguhin ang ating kasalukuyan? O kaya naman, may rason pa ba tayo na pinanghahawakan upang tayo'y umasa sa mabuting kinabukasan? Mga kapatid, sa ating paglalakbay ay laging may nakaabang na suliranin at pagsubok sa buhay. Maaaring hindi maging madali, pero kung ating titingnan ang ating kapaligiran, ay laging mayroong magandang binhi na maaaring lumago at magbigay ng magandang bunga at mabuting bunga. Sa madaling salita po, ang Diyos ay laging magbibigay sa atin ng pag-asa upang tayo'y patuloy na humakbang patungo sa pagsunod sa Kanyang daan. Kaya habang papalapit po ang pagbubukas ng Jubilee Year, tayo ay inaanyayahan ng ating mahal na Santo Papa ng maglakbay tayong sama-sama ng may pag-asa. Sabay-sabay tayong umasa dahil sa Diyos ay laging may pag-asa. Iyan po mga kalakbay ang ating pagninilay ngayon. Tara, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay.